Nako mga tol, kailangan mag-level up ni Top 1. Tumitindi ang kompetisyon sa vlogging industry. Bakit? Nag-livestream na naman yung Senate President of the Republic of Facebook, si Alan Peter Cayetano. Ang daming nanonood sa kanya. Talaga nga naman, oh, mauubos yata yung views ko ngayon, ha? Senator Alan Peter Cayetano, wag mo naman kaming kompetensyahin. Ano, ibigay mo na lamang po sa pangkaraniwang vlogger itong mga oras na ganito. Nagpapatawa lang ako mga talo, ha. Kasi naka-live na naman si Senator Alan Peter Cayetano, imbis na dalhin sa Korte Suprema yung kanyang mga argumentong legal, dito nagpapaliwanag sa Facebook. Nagpapaliwanag sa Facebook, anak ng teteng na yan. Pasensya na kayo. Alangan namang ako lamang ang makikinig sa kanya, idadamay ko na kayo. Hindi, re-reactionan po natin. Actually, sa kasalukuyan, naka-live pa rin po siya. Dire-diretso, may binabasa ng libro. May binabasa ng libro. Pero babalikan natin yung umpisa. Ano? At re-reaction na natin. Kung ano-ano pinagsasasabi, sinisisi na ang Malacanang sa ganyan daw po sa Senado. Pinalalabas niya na lahat daw po gawa-gawa, eksena lamang. Kung bakit daw po nagkaganoon noong May 11, noong May 13, kasalanan daw po ng Malacanang, anak ng teteng naman na yan. O sige, idadamay ko na kayo mga tol. Damay-damay na to. Pakinggan po natin ang kanyang live at reaksyonan po natin ito. Pinakita sa akin whether ito yung at saka ko na ilalabas yung mga ebidensya. But basically, ang sinasabi... Yan ang mahirap sa'yo Alan Peter Cayetano Dapat bago ka humarap sa harapan ng publiko, may ebidensya ka ng hawak. Huwag na yung saka na lamang ilalabas ang mga ebidensya. Kaya ang naniniwala na lang sa'yo, mga Duterte supporter, hindi ka na pinaniniwalaan ng majority ng mga Pilipino. No? Uulitin ko, sana kung ikaw ay magla-live streaming at magsasabi na meron kang mga ebidensya, dapat hawak-hawak mo na. Huwag mong laging sasabihin, basta ilalabas ko na lamang, saka ko na lamang ilalabas ang ebidensya. Hindi ganon. Nag-live ka ngayon, sabi mo may ebidensya, ipakita mo yung ebidensya. Nakipagsabuatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Nako po. Sinisisi si Senator Lacson. Nakipagsabuatan sa Malacanang para ipwesto ang mga kaso kay Senator Jinggoy Estrada, kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Cheese Escudero. Anak ng teteng, di naman kami pinanganak kahapon. Alan Peter Cayetano. Unang-una, hindi naman si Senator Ping Lacson ang naglabas ng mga kontrobersiya po na yan. Itong si Senator Cheese Escudero, bagamat wala na sa panig mo ngayon at nasa majority na, ang nagpaputok ng kontrobersiya tungkol sa kanya, ang Rappler at politico.com.ph. Binulgar ng Rappler yung mga naging kontribusyon ng iba't ibang personalidad sa nakaraang pagtakbo ni Cheese Escudero. Tapos in particular, ang politico.com.ph ibinulgar yung di umano'y budget insertion na nagkakahalaga ng 142 billion pesos. Hindi pa pumapasok si Senator Ping Lacson noon. Ikaw naman yung issue ng 142 billion pesos, hindi pa nga muling senador si Senator Ping Lacson. Tapos yung kay Joel Villanueva, sino ba nagbulgar nung kay Joel Villanueva? 'Di ba sa House of Representatives nangyari 'yun? Ikaw naman Alan Peter Cayetano, ang bilis-bilis mo namang makalimot o talagang sinasadya mong nag-uulyanin para lokohin ang mga manunood mo. Uulitin po natin mga tol. Yung kay Senator Joel Villanueva, hindi po si Senator Ping Lacson ang pinag-ugatan nun. Nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, at the same time nagkaroon ng pagdinig ang Public Accountability ng House of Representatives, yung counterpart ng Blue Ribbon sa HOR, at doon tumistigo itong mga district engineer ng Bulacan. 'Di ba mga tol, natatandaan niyo 'yon? Tapos bigla na lamang nagsalita itong si Bryce Hernandez at si JP Mendoza at itinuro si Senator Joel Villanueva, kaakibat ng ebidensyang hawak nila,
na conversation sa Viber. No? Tapos ngayon, isisisi mo kay Senator Ping Lacson. Talaga nga naman itong si Alan Peter Cayetano. Anyway, reaction video ito mga tol ha. Kasalukuyan pa rin naka-live si Alan Peter Cayetano. Ewan ko kung nakatapos na, pero ito yung mga unang bahagya o unang pananalita niya diyan sa live na yan. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever. And then may mga pinagtakpan, no? From masterminds lower. And then iba-ibang grupo 'yon ha. Wala pa yung wala pa atang 18 noon eh. Yung Marines. So ang inudyukan namin noon ay si Senator Loren. So again, wala naman nagsabing dapat ako, binigay ko sa kanya. Nag-usap kami, sabi niya, Alan, sana tayong dalawa, no? But kaming dalawa, meaning mag-sharing din kami. Grabe ano mga tol. Ewan ko kung anong uri ng tao itong si Alan Peter Cayetano, pero sa sinasabi niya rito mga tol, ang masasabi ko lamang so far, partikular doon sa pag-aakusa niya kay Senator Ping Lacson na nakipagsabwatan sa Malacanang, saksakan po ng kasinungalingan nyo. Nakita naman natin, na-witness naman natin kung paano tumakbo ang investigasyon. Na-witness naman natin kung paano hinalungkat ng mainstream media yung mga kontrobersiyang kinasasadlakan ngayon, partikular na Senator Chis Escudero. Tapos itong kay Senator Joel Villanueva at kay Senator Jinggoy Estrada, sa hearing yun ng House of Representatives. Di ba? Parang nag-aaway ang Senado that time eh. Ang chairperson pa ng Blue Ribbon noon, si Marcoleta. Tapos sa House of Representatives, mayroon silang sariling investigasyon na pinangungunahan ni Congressman Terry Ridon. Naaalala ninyo mga tol? Kaya parang naggagantihan, iniimbestigahan at tinuturo sa hearing ni Marcoleta na pinamumunuan niya noon ng Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ni Sara at Curly Discaya ang mga kongresista. Tapos sa part ng House of Representatives, parang nagkahalungkatan at doon naman ang idiniin mga senador. Ganun yun, Alan Peter Cayetano, wag mong linlangin ang taong bayan. No? Kawawa naman yung mga taong nililinlang ng tao na ito, mga tol. Talaga nga naman, no? So, when we were going to execute, dahil may 14 na kami, biglang may mga tumawag at doon po nag-umpisa. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila. Naku po! Kasi tinawagan na yung mga may kaso, wag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. At yung isa doon, na-witness ko mismo dahil sa harap ko tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So, we stopped there kasi nga may isa naman, wala naman siyang kaso, yung kunikwento ko sa inyo. Pero nagulat ako, takot na takot, no? And isang dahilan takot, minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya, although he swears wala naman siya. At doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na kasi may sinabi si Senator Lacson doon na parang hindi, kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Alam mo, Alan Peter Cayetano, pangalanan mo yung sinasabi mo na parang pag pinitik o ayaw magpabanggit. Ako na magpapangalan, gusto mo? Ha, Alan Peter Cayetano? Pero mas maigi ikaw magpangalan. Ikaw yung nag-aakusa eh. Pangalanan mo yung sinasabi mong senador. Otherwise, baka magsalita yan. Pag nagsalita yan, mapapahiya ka na naman, Senator Alan Peter Cayetano. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, pagdating kay Chis, credible naman yung, well, wala si Chis ata sa witness na yon, no? Pero dun sa dalawa, or at least kay Senator Joel yung witness na, yung particular witness na yon. So what happened is sometime March, I went to see two people. No, one is someone not in government, very close to the president, and the other one is very, very high official. Basically, ang sinabi ko, sumunod yung mga kasama ko, hindi naman inelect si Senator Loren. Kami, tatlo lang ang gusto namin. One, tutukan yung ekonomiya ng ating bansa kasi kahit na hindi inaamin ng Malacanang. No? Not exactly in these words, no? But basically, it took some time for Malacanang to admit that there's a crisis. And they didn't create a crisis. The crisis came from the US. Kasi nungalingan mga tol. Alam ng records na ang Pilipinas ang unang-unang nagdeklara
ng isang national energy state of emergency.